So, may isang kongresista kanina na umimik na ang mga babae daw ay dapat minamahal at hindi sinasaktan. Diyos ko po, ano bang ka-cheesyhan yan? So cheesy naman. Kung naaalala niyo mga dad kuya, si Attorney Glenn Chong, wag mong birahin, JJ, so apply natin yung mga sinasabi niyo. O, ang babae minamahal, hindi, di ba, binabanatan. Binabanatan mo si VP Sara pinupuna mo yung pag-attend niya sa prayer rally. Ngayon, si Attorney Glenn Chong, kung naalala niyo, nabanggit niya 2 beses na yata, dati sa Cebu, doon sa hakbang ng Maisog, right? Okay. Okay. Sa hakbang ng Maisog, sabi niya, laparuhon tika, or sasampalin daw niya si VP Sani kung alam mo ibig sabihin ng laparuhon. Oh, sasampalin daw niya. Si 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 Liza Marcos. Oh, Liza Araneta Marcos. Dikit natin lagi yung Araneta para dilaw na dilaw. Pakilalang dilaw, diba? Dilawan yun Di ko ba, doon nga ako matit ko yun, napaisip nga ako bakit si Kuting nag-asawa ng Dilawan? Eh di unity na ng Dilawan pala talaga from the start. Pula at Dilaw nag-unite na noon pa man. Right? Ikaw naman Kuting, bakit ka nag-asawa ng Dilawan? Eh kalaban nyo ang Dilawan ever since. Ano ba yan? Na-trap ka na sa mga masamang balak ng mga Dilaw. 'Di ba? Kung kayo pinabagsak yung pamilya nyo ng mga Dilaw at mortal na kaaway nyo, napalayas nga kayo hindi nga kayo makauwi-uwi ng Pilipinas kahit namatay ang tatay nyo Ay, yeah. Oh. Binalang hiya kayo ng mga Dilaw tapos nag-asawa ka ng Dilaw? Ew. Dilaw ang mga Araneta, di ba? Anyway, choice niya yun. Baka talagang magaling umibabaw sa administrasyon. Magaling umibabaw hindi sa kama, sa governance. Yan. Magaling umibabaw, no? Siyempre, abogada, maraming ipapayo. Yung teacher pa yan siya Profesora yan si Liza Araneta Marcos. Oh, ano ang sabi? Pinuna rin po, hindi lang si VP Sara ang pinuna ng mga kongresista sa pag-attend sa prayer rally. Even Attorney Glenn Chong, actually, yung dami nang pumupuna kay Attorney Glenn Chong. Pero ngayon, may mga sumabat-sabat na naman. Ito nga po yung sabi. Ang babae minamahal, hindi sinasampal, sabi ng Goles. Roy Logoles, kilalang mayayaman to Ang alam ko mga atit kuya sa mga Goles, di ba parang pare-pareho yung pangalan nila? Roy Logoles, tapos merong Roy Logoles the first, Roy Logoles the second, may the third. Baka ito na yung the third, hindi ako sure Pero tingnan natin. Ang mga Goles, mga atit kuya, sa pagkakaalala ko, sila yung kauna-unahang may limousine sa Pilipinas. Yung mahabang sasakyan ng mga celebrities, mukha namang kabaong. I mean, mukhang karo ng kabaong. I don't know, I haven't been to di ba, I haven't ridden a limousine or whatever. I haven't rode yet a limousine and whatnot. Di pa ako nakasakay ng limousine Pero ang alam ko, ang mga Goles noon, dahil nga sa sila'y mayaman, sila yung isa sa mga kauna-unahang may limousine sa Pilipinas. Sana all may limousine, no? Siyempre pag nandun ka sa loob, maluwag talaga yun, no? May legroom, mabongga ang legroom, pwede kayo mag-wine, mag-party inside the limousine. Ang pangit namang tingnan ng limousine, nakakita na rin ako parang karo ng patay. Sorry. Anyway, also ang dami nitong, di ba, kilala silang mga billionaires. Ang ko, sa kanila dati yung yung Forever Living products, yung may mga aloe vera gel, ganun, aloe vera. Forever Living, kanila ba yun? Yun lang mga nare-recall ko. So, yeah, and then politiko rin pala ang mga Goles. Ang sabi, ang reaction nila sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na sasampalin si Madam Liza, ang babae minamahal, hindi siya. So parang bina-violate kasi ni Attorney Glenn Chong daw yung VAUC, right? Violence Against Women and Children, yung batas na yan. Bakit mo sasaktan ang babae? So kapag sinaktan mo yan, pwede talaga makulong ang lalaki. Actually, hindi lang yun physical violence.
Ay, violation, hindi violence. Ay, yeah. Ay, hindi, violence. Violence against women and children. Okay, anyway. Violation ng VAUSI. So, hindi lang yan physical abuse or violence, pwede din verbal abuse. Kapag minura-mura mo ang babae, 'di ba, pinahiya mo, gano'n at nakaramdam ng threat lalo na or na-offend mo ang babae, pwede talaga pong makakasuhan ng kahit sino lalo na lalaki. Ganyan. So pinoprotektahan lang naman ang mga nanay at bata sa mga pang-abusong lalaki. Kaya tayo may VAUSI or Violence Against Women and Children, batas para doon. So mga babae daw minamahal, ano tong ka-etyosan, parang sabaw moment, right? Although masarap pakinggan pero cheesy, gasgas, tama po ba? Of course, given na yan, dapat minamahal ang mga babae. Pero ang mga babae ang dahilan, maraming kababaihan ang naging dahilan ng downfall ng kalalakihan ever since the world began. Or at least even sa simula nung ng 'di ba ng pag-exist ng human beings sa mundo natin, may it be Adam and Eve or may it be Lucy, yung mukhang unggoy pa na tao noon, Homo sapiens. Ang babae ang naging dahilan ng pagbagsak ng mga lalaki, papakita ko sa inyo mamaya. Or ng mga empire, ng mga hari, ng mga pharaohs, babae usually ang dahilan ng pagbagsak ng rehimen. O di ba bumagsak nga rin yung rehimen ng tatay ni Kuting dahil kay Madam Imelda raw? Or hindi kay Madam Imelda lang, dahil dun sa Phoebe Cates ba yun? Si Phoebe Cates ba yun? Yung American celebrity na di umano nagkaroon ng affair kay Marcos Sr. Was it Phoebe Cates? Ay, hindi, sino ba si Phoebe Cates? Basta may isa nung artista eh. Napin nga natin para may share ko sa inyo. Hold on. Hindi, baka hindi Phoebe Cates. Oh, affair. Dovey Beams, Hollywood starlet, Dovey Beams na Phoebe Cates. Sino si Phoebe Cates? Katunog, dalawang syllables ng pangalan and one syllable ng ng apelyido, Dovey Beams. Baka may image i-share ko sa inyo. Phoebe Cates tuloy. Dovey Beams. Okay, pareho lang kasi dalawang syllables ang pangalan and isang syllable ang apelyido. At may S din sa huli. Kaya siguro Phoebe Cates ang nabanggit ko. Buti hinanap natin. Patag pa tayo as fake news. Dovey Beams. Baka may image? Oh, okay. She's pretty. Hollywood starlet daw po ito mga tet kuya. Di ba may ganito? Yan ang naging downfall. Naging on the rocks ang marriage ni Marcos Sr. noon with Madam Imelda. And also Madam Imelda rin, naging cause din ng downfall ni Marcos Sr. actually. Dahil nga sa pagiging maluho niya, di ba, yung thousand shoes and lahat-lahat na. O tsaka yung mga alaalas na gano'n. So parang kinurakot daw ang yaman. Nakikita kay Madam Imelda that's Dovey Beams mga tet kuya. Puro daw mga nakaw yung yaman nila, ganun, maluho masyado. Well, unti-unti na rin tuloy akong medyo nababawasan yung paghanga ko doon sa sa mga magulang ni Kuting. Kasi 'di ba mahilig din sa mga mahilig kumanta-kanta yung si Madam M. Dahil sa'yo. Na-appreciate ko yung mga kanta-kanta niya noon eh. Mahilig din si Madam Imelda noon sa mga kasiyahan sa palasyo. Despite the poverty, ganyan. So, nanggigil ang taong bayan. Hirap-hirap ng buhay. Mahilig, history repeats itself. Parang yung hilig ni Madam Imelda noon sa mga maluluhong mga mamahaling gamit, di ba? Kasiyahan, parang nangyayari naman din ngayon. Mahilig sa concert party and everything. Right? Pakil sa mga naghihirap na mas malala nga lang ngayon. Okay? Anyway, so ang mga babae daw minamahal, hindi sinasaktan, ano yun? Paano kung ang babae ay nilalason ka na? Binibetchin ka na? Right?
O nilalagyan na ng rat poison ang pagkain mo. Hindi naman lahat ng babae pasintabi sa mga kababaihan dito sa atin. Alam niyo naman 'yan kaya nga may mga catfights, eh. Alam niyo 'yan, even yung mga kauri niyo may mga kababaihan na ano rin talaga, devious. May 'di ba may mga masamang pag-uugali. May mga ano, alam niyo naman ang mga babae hindi naman kasing expressive ng mga lalaki. Maraming kinikimkim, maraming tinatago. Malay niyo naman ang niloloob, 'di ba? Malay niyo naman ang tumatakbo sa isip at puso ng babae. Lalo na sa hindi lang naman sa Pilipinas 'yan, pero 'di ba? Mas unang nagkakaroon ng mga or maybe karamihan sa mga lalaki ang nagkakaroon ng mga affair. Ang mga babae karamihan sa kababaihan loyal naman, eh. Sa asawa, sa partner, ang mga kalalakihan, 'di ba? Boys will be boys. Parang pride sa kanila 'yan na sila ay may mga na 'di ba, na nakakakolekta ng kababaihan. Kapag ang lalaki nagloko parang, bongga, ano, ang tawag nga sa kanya, ang tawag simpatiko, whatever. Talagang ano, ang astig-astig, marami pa rin nagkakagusto, ng maraming babaeng nagkakandara pa. Gano'n, 'no, nakakalaglag panty ang lalaki. Parang pride 'yan ng mga lalaki kapagka marami silang napapaibig or nakokolektang babae. Whereas kapag ang babae naman ang nangolekta ng lalaki, pokpok ang tawag, right, or putatsing. So, dahil sa mga ganyang parang unfair kailan pa naging fair ang prejudice? Or sa ganyang ano, 'di ba, sa ganyang sitwasyon, ang mga babae minsan nagtatanim ng galit sa kalalakihan, right? O sa pagiging unfair ng kultura ng Pilipino at actually all over the world. Pwedeng mag-asawa ang Muslim ng marami kapag kaya niyang buhayin, ay ang Muslim na babae pwede kaya mag-asawa ng maraming lalaki. You see yung kaibahan? So baka dahil diyan may mga babae talaga na, 'di ba, nagkikimkim ng galit, ganyan. Itinatago naman ng mga babae yung kanilang sama ng loob sa nangyayari sa lipunan or sa sitwasyon sa lipunan. So, pwede talagang maraming tumatakbo sa isip ng babae na pwede nilang gawan ng paraan na makaganti or whatever, 'di ba? Anyway, so yung mga babae minamahal hindi sinasaktan, pambobola yan, binibilog niyo pa ang ulo ng mga babae, di man kulangot ang mga babae, binibilog niyo, eh. Huwag niyo na binobola ang mga babae. Kung ang babae, kung kahit sino pa, 'di ba, regardless of the gender, ay nakakasira hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa buong Pilipinas na, if not buong mundo. Kung nakakasira na ang isang tao sa buhay ng mga Pilipino ay dapat laparuhon. Tama ba? Hindi lang dapat sampal, kulong nga eh. O ayan, mga bumabanat kay Atty. Glenchong. O, gigil na gigil. A very bad example daw sa Atty. Glenchong. Basahin ko na lang sa inyo. Sabi ni Garin, di ba? Dapat. O, yung pinupunan nila yung sinabi ni Atty. Glenchong dun sa mga rally-rally, even dun sa hakbang ng maisog sa Cebu, na sasampalin daw niya si First Lady. O, sino pa yung mga pumuna din eh? Opisyales ng Bureau of Immigration na imbestigahan at patanggalan ng lisensya si Atty. Binabasa ko lang sa inyo mga at kuya yung article against Atty. Glenchong. At mamaya ay yung si ano rin, si Roy Logoles, babalikan natin kasi may video yun eh. Parinig ko na lang sa inyo or pakita ko sa inyo. So yan, gustong ipa-disbar si Atty. Glenchong. Parang kasi ang dating ay binabastos ni Atty. Glenchong ang isang pinakamataas na babae ngayon sa Pilipinas. First nga eh, prime, first lady, 'di ba? Siya yung pinakatanyag. Well, sana tanyag siya sa magandang ginagawa. Na babae ngayon. Talbog pa niya ang mga artista kasi syempre everybody knows the first lady, right? Kilala ng lahat, asawa ng pinakamataas na leader, politiko sa Pilipinas asawa ng presidente, hindi kilala. Gustong ipa-disbar kasi nabastos nga yung pinakatanyag na babae at tinitingalang babae sa Pilipinas. Tinitingala nga ba? Sulat kay Chief Justice Gesmundo sa korte, Bureau of Diyos ko, pati Bureau of Immigration. My God, pati immigration.
Attorney Glenchong, mag-ingat ka sa biyahe mo. Baka pag bumiyahe-biyahe ka abroad, maharang ka sa immigration. Hindi na pala politiko, hindi na pala mga kongresista, mga ate at kuya. Oh, Bureau of Immigration Deputy Commissioner Daniel Laugan said Chong's alleged remarks against Marcos were not only unethical but also violative of the Code of Professional Conduct for Professional Conduct for Lawyers. Oh, kasi meron silang ano ba to? Code of Conduct and Ethical Standards, yung mga professional sa Pilipinas, mapa teacher, mapa lawyer, mapa police, everything, no? May ganyan, may Code of Conduct. Code of Ethics minsan naririnig nyo. Yung sinabing sasampalin. Sabi ni Joey dito, gigil to the max sila, agdi ako dito, gigil to the max sila kay Attorney Glenchong, i-debunk nyo kasi ang mga claims niya. Dapat alamin nyo kung bakit sinabi niya yun. 'Di ba? Hilig nyo mag-call out ng toxic behavior, yung mga pananampal, pagmumura, pero ayaw nyo pag-usapan yung mga triggers ng toxic behavior. Bakit nga ba? Ano nag-trigger kay Attorney Glenchong para sabihin yun? Ba't di nyo pagigilan yung affidavit niya? Yung mga issues niya sa Smartmatic, yung meeting ni Lam sa Smartmatic people. Yun yung bukang bibig na Attorney Glenchong, nakipag-meeting yung First Lady sa mga taga Smartmatic bago ang eleksyon 3 beses pa nga raw. Bakit hindi nyo to pansinin? Ano, 'di ba ganun 'yon? Ano ang root cause? Ano ang dahilan ng mga sinabi ni Attorney Glenchong? Bakit niya nasabi 'yun? Hindi sasampalin ko 'yan. Ay, hindi mo masaktan babae 'yan. Ano ang dahilan? Ano 'yun? Trip lang niya? Trip lang niyang manampal? So, ganon? Violente si Attorney Glenchong? Right? Sadista? Yun mo gusto nila palabasin? Pakinggan nyo itong mga ate at kuya. Si Roy Logoles to eh. Andito din si ang pagmumukha ni kanina Suarez. I think hindi po sinasampal ang mga babae. Even in rhetorics or even in jokes. As a matter of fact, stricto nga tayo dyan because meron tayong batas laban sa kaharasan against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. Kaharasan daw. Karahasan, sir. Karahasan. Root word, dahas. Ba't ko ba kinukulit ang abogado? Kongresista, sorry naman. Force of habit lang mga ate at kuya. Hindi kaharasan. Kasi familiar siguro sila sa word na English na haras. Siguro slip of tongue lang niya yun. But it's actually karahasan. From the root word dahas or kadahasan. Kaya lang sinusundan po kasi ng vowel. Sinusundan ng, 'di ba? Sinusundan or napapagitnaan ng A na vowel. Kaya hindi na kadahasan kundi karahasan. Meron kasi siyang ano ba yung tawag doon? Prefix at saka suffix, no? So it's dahas. Kadahasan and then it developed into karahasan. Nauuna ang R sa ha. Pero yung familiar word kasi since Taglish nga po tayo is harass. Harassment. So kaya siguro siya nadulas ng kaharas na. Anyway, mambabatas natin yan. Hindi daw sinasaktan ang mga babae. Minamahal. Ano mga pautot yan? Attorney Glenchong, willing ka bang mahalin si First Lady Liza Marcos? Huwag mo siyang sampalin, mahalin mo siya. Kahit siya nakipag-meeting sa Smartmatic according sa iyong allegations, mahalin mo pa rin. Diba? Kahit na siyang nasusunod, sabi ni Spoke Sally Roque sa pamumuno ngayon at hindi marami na nakakalata naman yan. Kahit na involved di umano yan sa mga smuggling, sabi ni Miss Maharlika, kahit na ipagugurgur daw si Miss Maharlika, mahalin mo lang. Yan ang problema kapag ayaw nilang isiwalat kung ano ang dahilan ni Attorney Glenchong bakit niya nasabi yun. Basta ang importante sa kanila, ang dating sa taong bayan ay pinoprotektahan nila ang First Lady at hindi sila nag-a-agree. No, nasaktan ng kalalakihan ang kababaihan. Yan ang problema sa motherhood statements, mga ate at kuya. Sa mga pambobolang ganyan. Ngayon, sa sinabi kong ano kaya ang dahilan ni Attorney Glenchong kung bakit nasabi niyang gusto niyang sampalin si Madam. Kasi kung nasusunod lang po talaga, I don't know, baka naman may kaunting kaibahan. Kung si Marcos Jr. po, si President Bongbong Marcos Jr. ang nasusunod ngayon sa gobyerno, baka sakaling tinupad niya yung pangako niya sa atin.
Kasi nahahalata ni Spoke Sari Roque at marami naman ang nakakahalata na mukhang hindi naman si Marcos Jr. ang nasusunod ngayon dahil nga hindi naman niya tinupad yung mga pangako niya. Even yung mga ina-appoint niya, mukhang hindi naman siya ang nag-a-appoint. In fact, yung mga ina-appoint niya, tinanggal eventually. Attorney Trixie, si Attorney Vic Rodriguez, yun yung mga una niyang in-appoint. Nagtagal ba? Sino nagtanggal? Siya? Matagal na niyang kakilala. Supporter niya. Bakit niya tatanggalin? Sa anong dahilan? So malamang may nagtatanggal, may ibang nasusunod. So kung ang babae ang nagiging cause ng downfall ng kalalakihan, and take note, hindi lang downfall ng kalalakihan, baka maging downfall pa ng Pilipinas, dahil mukhang isusubo na tayo sa giyera ngayon, ano ang dapat gawin sa babaeng yan? Konsintihin, mahalin pa rin? Well, let's learn sana from the history, hindi lang po sa mga magulang ni Kuting. No? Even in as old as time, ang kababaihan na po ang naging dahilan ng pagbaksak ng ibang mga rehimen, ng ibang mga empire. Eto, pakita ko sa inyo mga kuya ha. Basahin ko lang. This is from nairaland.com. Hold on. Pangdagdag kaalaman lang natin, sino-sino ba yung mga kababaihan na naging salot noon? Hindi naman salot ang ibang kababaihang ito, pero they became the reason of the downfall of men. Okay? Kasi mga babae, they control the world. They run the world actually, lalo ngayon, no? Mukhang ang nagpapatakbo sa Pilipinas ay babae. Babasahin ko lang sa inyo yung mga listahan ng mga pangalan ng kababaihan na naging dahilan ng pagbagsak ng mga kalalakihan noon pa man. Sino? Adam fell prey to Eve's words. Si Eva, di ba? Pinakagat niya kay Adan ang mansanas. Ang dalawa niya. Ang unang babae at least sa Bible. Binagbawal ni Lord na kagatin ang mansanas, kinagat ni Eva at inalok pa si Adam. Di nadamay sa sumpa si Adan. See? Sino pa? Si Solomon. For all his wisdom, matalino, mayaman din. Brought in a woman who worship false idols. Ang pagbagsak ni Solomon. Si David din daw sa pang-aakit ng asawa ng isang lalaki. Kaya hindi na kinagiliwan ni Lord. Si Samson, di ba? Ang pagbagsak ni Samson, si Delilah. Di ba pinutol yung buhok ni Samson? Tama ba? Strong ni Samson. Ang strong. He's so strong talaga. Kaya lang, he may gupit his hair. Kaya yan lang. Sino pa? Meron pa bang iba? Ang dami pa. Cleopatra. And many other women in the history na naging dahilan ng pagbagsak ng kalalakihan, ng empire, babae. May paraan ang mga kababaihan kung paano akitin ang kalalakihan, pasunurin sa kanilang gusto. Ayun na, napugutan si Juan Bautista ng kumendeng-kendeng si Salome sa harap ni si Herod. Si Herodes ba yun? Ang hiniling ulo ni Juan Bautista na pinsan ni Jesus Christ. Haven't we learned from the history, and now a woman is seemingly causing the demise. Sana nga demise na. Diba? May isang babae na mukhang magiging dahilan ng pagbagsak ng buong Pilipinas. Hindi lang ng pusa. May nag-comment dito mga ate at kuya Dali saan ba yun? Dito ba yun? Basta may nakita kong comment na na kung ang magiging dahilan daw ng pagbagsak ni Kuting ay ang ahas, bakit hindi na lang alisin ang ahas? Ano ba yun? Sino ba yun? May ganun Sino ba? Si Cory. Okay, si Cory. Si Cory kasi, open ko lang ha. Baliktad. Si Cory, meron tayong batas laban sila. May nag-comment. Sinabi kasi ni Miss Sas na si Kuting daw ay ang Cory the second. Okay. So, okay. Hiwalay na topic to pero isingit ko lang dito. Discuss na lang. I-expound na lang natin sa susunod na live natin. BBM is the new Cory.
May nag-comment dito na, si Cory ay single nung presidente, tama ba? Kung single si Cory, baka pwedeng maging single na rin si Kuting. Saan ba yun? Expound ko na. Mas madala pa nga daw kay Cory. May nag-comment talaga dito. Si-screenshot ko nga yun. Pero ang sabi, nung naging presidente nga si Cory, ay single naman daw. Tigok na si, di ba? Si Ninoy nun. Nabaril na di ba? Nabaril na. Peggy na bago naging presidente si Cory. So kung single si Cory nung presidente, baka dapat daw maging single na rin si Kuting. Baka sakaling maging okay ang Pilipinas. Agree ba kayo? Paki-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.